Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po sa Psalms 117 verse 1 and 2, praise Him, all nations. Praise Him, all peoples. His love is strong. His faithfulness is eternal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we declare your glory. We declare your name in this place. You are our King. You are the King of kings and you are the Lord of lords. Father, we come before you with praise and thanksgiving in our hearts, Lord. We will celebrate, for this is your day, and we are here, Lord God, to give you honor and glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you.
your feet in worship, for you are just so amazing. You are a holy God. You are a holy God. Hallelujah. Up to the 1,000 generation, your name will be lifted high. Your name will be glorified. Just want to bless your name, Lord, today. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, to Jesus. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. It's your name. It's your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, you are holy. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Yes, Lord, we sing. You are holy to the King of Kings. Oh, you will always be holy, holy forever. And the angels
nation, your holy people, are declaring that you are holy forever and ever. Forever and ever. Come on, church. Say, God is holy. God is holy. Banal ang Diyos. Banal ang Diyos. Come on, huwag kayong mahiyan sabihin, banal ang Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's continue to be thankful to God. Umikot po tayo, magpasalamat tayo sa Diyos habang mini-welcome po natin ang bawat isa. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Kami pa'y magsasaya sa piling mo. We thank you, Lord. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus! Praise you, Lord! For your goodness and your faithfulness is eternal for us. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah!
isa po muling mapagpalang umaga sa ating lahat. And pakisabi nga po sa ating katabi, pinagpala ka. Ayan. Yeah. Sige po, muli po nating palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And pero bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, ay may mga few announcements na po tayo. We are inviting, no, magkakaroon po tayo ng water baptism on April 17 to 18. So, ito po ay para sa mga hindi pa po nagpapabaptize. And me personally, no, I vividly remember kung kailan po ako tumanggap sa Panginoon. And we have to go through that, no? Hindi lang po ito seremonya, bagkus ito po ay tanda at pagiging genuine ng ating at lubos na pagtanggap sa ating Panginoon. The date is April 23, 2023, and dun po sa lugar namin. So, yan po ang aking pinakamahalagang importante, no, pinaka-importante na date para sa akin is April 23, 2023. No, and I hope po sa ating mga kapatiran, and they'll find in their hearts to fully accept, no, yung ating Panginoon. So we encourage you, April 17 to 18, please approach our pastors, Pastora Irene, Pastora Joyce, and ating mga elders kung gusto po nating magpaano. Para po ito sa Panginoon, sa pagtanggap. And ini-invite na po natin, no, sa prayer and fasting at 7 a.m. sa February 22 po. Sama-sama po tayong mag-fast and magdasal para po sa Panginoon. And alam niyo po, pag sama-sama po tayo, ay lalong nagagalak ang Panginoon. Pag sama-sama po ang kanyang mga anak na nagdasal. So, February 22 at 7 a.m. And then, our 13th anniversary is on February 23. So, ang service po natin will start a bit early at 9:30 a.m. And glory to God, 13 years na po tayo. Mag-invite po tayo. No, ang purpose po ng natin, 'di ba, is maibahagi sa ating mahal na sa ating mga loved ones, and not only sa mga loved ones natin, but even those na meet lang natin sa kung anumang pagkakataon, then mag-invite po tayo, no? So that's February 23. And now, nagagalak po ang Panginoon, nagagalak po tayo, at meron na naman po tayong bagong kapatid na nandito for the first time, and I wanted to call on them. Si Brother Bong and Sister Tin. Kapatid na Bong and Tin. Pwede po tayong tumayo. Kapatid na Bong. Okay, sige po. Later on, kapag ano na po sila, mag-fellowship po tayo, we welcome them, and then i-welcome natin sila sa ating simbahan. And then, si kapatid na Rishelda. Rishelda? Yeah. Welcome, kapatid, no? And then si kapatid na Nadine. Oh, welcome, kapatid Rishelda and Nadine. We are delighted to have you here. And this is by no accident. Narito po kayo ngayon. Bagkus ito po ay inadya ng Panginoon na mangyari. And I know that God has a purpose kung bakit kayo narito ngayon. And I know that we'll see more of you in the coming weeks and sa mga years. Okay? And now, let's move to our tithes and offering, which is a very important part of our service. No? But before I do that, let me just, if we can read together,
I came across a beautiful verse about tithes and offering. If you can open your Bible so that we can read together in Deuteronomy chapter 14, verses 22 to 23. Mine is yung NIV. Sige po, atin pong basahin. Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine, and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God, at the place He will choose as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord your God always. Thanks be to God, no? Ano po ang key words dito sa binasa natin? Ang sa akin po, ang tumatak sa akin is yung set aside. So you have to set aside. Every blessing na na-receive po natin, itabi na po natin. Hindi po nasulat dito na what's left. Hindi po. Tinuturo po sa atin na i-set aside na po. Like, a few weeks back, I remember sharing with you kung ano po yung pinapractice ko sa pagta-tithes, no? Since I became a full-fledged Christian. No? So that was 2 years ago, no? So ako po, every time na mag-receive ng blessing, no, itinatabi ko kaagad. No? Hindi yung magbabayad muna ako ng bills, magbabayad muna ako ng tuition, magbabayad muna ako ng amortization, at kung ano-ano pa. Itatabi ko yung for the food. No. Straight away, yung 10% na yon, tinatabi ko na. But, no, I just want to compare, no, para magkaroon po tayo ng, kung nung, may share ko rin sa inyo kung anong ginawa ko nung hindi pa ako lubos na Kristiyano, no? Ang ginagawa ko, inuuna ko muna lahat, bayaran, and then kung ano lang natitira, yun lang. Comparing the two, no? It's very clear naman po na ang Diyos, kapag tapat po tayo nagbibigay, He will bless us abundantly, no? Nung ako po ay kung ano lang natitira na naibibigay ko sa Panginoon, believe me, I have tons of debts. Laging kulang. But then when I became faithful sa tithes ko, never siya nagkulang. Sobra pa po ang natanggap nating blessing. And it teaches us, no, yung tithes teaches us na we don't look at money na something powerful. Nasasambay natin ang pera. It teaches us to look up God as the Almighty. And siya lang po ang may kakayahan, ang may power to give everything that we need. No? Hindi po power, hindi po money. Money po ba ang magbibigay sa atin ng magandang kalusugan? Money po ba ang makapagbigay sa atin ng maayos na pamilya? Money po ba ang magbibigay sa atin ng kasiyahan? Hindi. It's only Him. Remember, we've known many wealthy person. We've known many people at the elite person. No? Look what happened to Steve Jobs, one of the wealthiest person in the world. Daming pera. And Apple at that time is at the height of its success. No? But look what happened. May pera nga siya, pero na-enjoy ba niya? Gumaling ba siya? Hindi, di ba? We know that he can afford the best medical facility, but he wasn't cured. Look what happened to Robin Williams, a popular comedian, a wealthy actor, an A-list Hollywood actor. May happiness ba siya? No, and in fact, he said that he's lonesome. Imagine
very popular. Ano pa kaya ang kulang sa kanila? May pera sila. They live in Beverly Hills. They live in Hollywood. Pero he's not happy. Look what happened to member of the royal family. Prince Charles, Prince of Wales, Lady Diane. Di ba, you will just imagine, parang tayo, parang fairy tale. Di ba? Fairy tales end up always happily. Pero, on the contrary, the prince and princess had a broken family. So, wala po ito. Fame, money, wala po ito. Siya lang po ang may kapangyarihan na makapagbigay sa atin ng lahat. Contentment, happiness, united family, great health. Hindi pera, hindi kung ano man. So that's why He's teaching us to trust Him. Anak, trust me, and I will take care of you, and you will never have to suffer again. So everyone, kapatid, let's give our tithes and offering that He deserves. I encourage everyone to please stand up. Sige po, let us stretch our hands and pray for our tithes and offering. Heavenly Father, wala po kami pagmamalaki sa inyo. Lahat po ng meron kami, galing po sa inyo. And we acknowledge this, Panginoon. We just want to thank you for your goodness. We just want to thank you for your kindness, Panginoon. And Panginoon, naway ikay maluluhati at magalak sa aming pagbabalik, sa aming kaloob po, Panginoon. Naway ikay po madakila, Panginoon. And yung sinabi, Panginoon, as long as we seek you first, as long as we remain faithful, we put our trust in you, O Lord, then we don't have to be worried, Panginoon. Dahil pinangako niyo po sa amin na you will provide everything we need, Panginoon. And naway, each person who is here today, O Lord, bless them abundantly, and not only financially, but also good health, good relationship. Bless them with everything that their heart desire, Panginoon. Panginoon, sa iyo po binabalik ang papuri, pagsamba. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So thank you Lord at nakikita ko kayo muli ngayon. Alam niyo sa akin parang paulit-ulit na pinapaalala sa akin ng Panginoon yung tungkol sa mata eh. Hindi dahil na parang medyo malabo yung mata ko, kundi parang pinaparealize sa akin ng Panginoon yung analogy and meaning ng paningin. Mamaya dadaanan po natin yan sa ating pag-aaralan. And salamat sa Lord kasi nakikita ko po kayo ngayon na nandito kasama ng bawat isa na nakikiisa sa pagpupuri sa Panginoon. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ninyo. Amen. So, our church is a growing church. Amen. So, napakarami po napakarami na mga bago sa atin. Parang every week yata meron tayong mga bagong member ng church, na bagong membro ng ating pamilya. At patuloy pa po tayo, wag po kayong mag-alala sa lugar natin. Kasi kung marami pa po kayong madadala ng mga mahal sa buhay dito sa ating simbahan, ang Panginoon ang bahalang mag-expand ng lugar natin. Amen? Amen. Kaya wag din po kayong mananawa na
na magpasintabi sa mga dumadaan. Siyempre, sumisikip na po tayo. Merong mga sumisingit sa gilid para makadaan po sa upuan. Okay lang po yun. Good problem po yun para sa bawat isa. Amen? So, ngayon po, gusto ko po, bago tayo pumunta sa ating message ngayong umaga, gusto ko lang din po ulit i-echo yung dalawa sa mga importante event or mangyayari po sa ating simbahan sa mga susunod na buwan. So una po doon, yung pinakamalapit is yung ating prayer and fasting. Ito po ay open sa lahat. Hindi po ito sa mga workers lang, hindi po ito sa mga pastors and leaders lang, kundi sa mga CCOF family na nais nyo pong makiisa sa pananalangin at sa pag-aayuno. Napakahalaga po niyan. Sa araw na yan ay i-explain po natin kung hindi nyo pa alam kung para saan po ba, bakit po kailangan nating mag-ayuno or mag-fast at manalangin. Amen? So, February 22, magsisimula po yan ng alas 7 ng umaga. At matatapos po yan ng mga bandang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Amen? So, kung meron po kayong mga physical condition para dahil hindi po kayo makapag-fasting, walang problema po doon. Punta pa rin po kayo, makiisa po tayo sa pananalangin sa ating mga kapatiran. Kahit na hindi po kayo mag-fasting dahil sa physical condition, wala pong problema. At sama-sama po tayo sa February 22 ng alas 7. Amen? Pangalawa po is yung ating darating na water baptism. So ito po ay sa April 17 and 18. So, April pa, meron na lang tayong natitirang 3 months na lang to prepare. So, kami pong mga pastors ay magre-request po sa inyo na magpa-register po kayo ahead of time para mabilang po natin kung gaano po bang kalaki, eroplano po bang arkilahin natin o bus, di ba? So, kayo po, magpa-register po kayo ng maaga. Please approach Pastora Irene, Pastora Joyce, Pastor Rene, Pastor Alfred, at yung mga leaders po natin ng church para mag-sign up. Kung hindi nyo pa po ito naiintindihan, katulad po ng explanation kanina, napakaganda ni Kuya Jurgen, yan, malapit na nga po namin siyang bigyan ng preaching schedule. Joke lang. Ay, tayo po mga kapatid, maiintindihan po natin yun, i-explain po namin sa inyo kung para saan yan. Itong water baptism, katulad nung sinabi niya, ito po ay hindi religious, traditional way, kundi ito po ay isa sa mga pagpapakita ng obedience natin sa Panginoon. Hindi po itong makakapagligtas sa atin, makakapagdala sa atin sa langit, hindi po. Pero isa po ito sa evidence and proof na sumusunod ka sa pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? So, April 17 and 18, 2 araw po yan, ay sama-sama po tayo na magpa-water baptize. Amen? So, sige po, bago po tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon, manalangin po tayo. Father God in heaven, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagpapala at biyaya ng buhay at pagkakataon, Lord, na narito po kami upang makinig ng iyong salita. Father, naniniwala po kami na even though we cannot see you with our eyes, we can feel you, Panginoon. We know that you are here with us. We know it by heart and our minds, Panginoon. And sa mensahe na ito, Panginoon, ito po ay isa rin sa mga avenue mo or isa sa mga channels or proofs na ikaw po ang Diyos na nariyan sa amin sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. At ikaw po ang kailangan namin para mapagtagumpayan po namin itong buhay na ito na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa. Salamat po, itinataas ka po namin sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan bilang alulod or channel ng inyong salita, Panginoon. At nawa, Lord, ay samahan po ninyo, banal na Espiritu, ang bawat isa sa kanilang mga pakikinig, Lord. Nawa ay makuha po nila ang mensahe na nais mo pong makuha nila sa umagang ito. Salamat po, Lord. Tinataas ka po namin sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Sandali lang po. Amen. So, ngayong umaga po mga kapatid is our second week, tama? Second week po ng ating Rising Up na series. Ito po ay
halaga sa buhay ng bawat isa. Ito po ay all but natural sa buhay ng isang tao. Di ba po? Sa ano pa lang sa edad. Sino po dito ang bumabata? Wala, di ba? Lahat tayo, kahit yung mga sanggol, everyday na lumilipas sa buhay nila, ay nagra-rise up sila. Nadadagdagan ng edad, lumalaki. Tayo din, mga kapatid, di ba? From our childish attitudes, mga selfish attitudes, into a mas better na character and attitude. So nagra-rise up po tayo. And ito po ang desire ng Lord para sa bawat isa sa atin, ang mag-level up. Ayaw ng Panginoon na mas stagnant po tayo o yung manatili po tayo sa pananampalataya natin sa Lord ng hanggang dito lang. Kung ano ka ngayon, bukas ganito ka ulit, ayaw po ng Lord yun. Gusto ng Lord every day nadadagdagan ang pananampalataya mo sa Lord. Nagle-level up ka ng nagle-level up. At ang kasunod po nun, Panginoon, ang kaakibat ng pag-level up ng faith mo sa Lord, yung mga pinapagawa ng Lord sa'yo, yung mga kaya mong gawin para sa Lord, nagle-level up din. Yung mga talents, yung mga gifts, lumalabas na yan sa'yo. Habang ikaw ay lumalalim sa Lord, ay ginagamit ka ng Panginoon sa kanyang kaharian dito sa mundo ng mas maigi. Yan po. Gusto po ng Panginoon ng bawat isa sa atin na mag-level up po tayo sa ating pananampalataya sa Lord at sa mga kaya nating gawin para sa ating Panginoon. So, rising up or leveling up, ito po ay nagsisimula sa desire sa puso. Pag wala kang desire sa puso mo, kapatid, hindi ka magle-level up. Katulad na lang po, mga kapatid, halimbawa sa trabaho. Diba, sino na po dito naka-experience ng promotion sa trabaho? Na-promote na. Amen? Sa mga business, promotion, diba? Yung iba sa inyo, naka-experience na yon. Kadalasan, para ikaw ay ma-promote, hindi ka lang basta mag-iintay doon sa boss mo na i-promote ka. You need to lay down your desire, diba? Kailangan isabihin mo sa kanya, Sir, boss, gusto ko po na i-work out natin ngayong taon yung promotion ko, 'di ba? Sinasabi po natin 'yon. Binibigay natin sa kanya yung desire natin na ma-promote tayo. Hindi lang po 'yan sa trabaho, sa school, 'di ba? Sa school, ang mga estudyante, kapag hindi yan nag-aral, hindi yan mapopromote. Kapag wala silang ginawa, pag hindi nila desire na galingan sa school, ay hindi sila mag-move up or hindi sila papasa para mapunta sa susunod na grades nila. Ganon din sa mga di ba, sa mga may desire na magkaroon ng bahay, di ba? Diyan sa DECA, ang daming mga bagong di ba? Mga bagong units diyan. Nung nakaraan lang nagpunta po ako diyan, mayroon tayong mga kapatiran na mga bagong kuha ng units. Nagsisimula po yung desire na magkaroon ka ng bahay, nagsisimula po yon sa desire mo sa puso. Kapag hindi mo yun gustong mangyari sa buhay mo, hindi yun mangyayari. Pero kapag sinabi mo sa buhay mo, this year, o kaya, Lord, gusto ko pong magkaroon ng bagong bahay. It comes first from your heart. Kailangan po yun magsimula sa iyong buhay. Ganon din po sa ministry sa church, di ba? Dito sa simbahan. Sa mga pastors po natin, sa mga leaders, di ba? Itong mga workers po natin na nakikita nyo pong nagsuserve, hindi naman po yan basta-basta biglang lumitaw na lang na ganyan Lumalapit po yan sa amin at sinasabi nila, Pastor, gusto ko pong mag-serve sa worship ministry, gusto ko pong umawit para sa Lord. Pastor, gusto ko pong maging usher kasi ito po yung desire ng puso ko. Pastor, gusto ko pong maging pastor, maging preacher. Nagsisimula po yun sa desire ng puso natin, yung level up na gusto natin or yung promotion natin. Ngayon, natanong nyo na ba sa mga sarili ninyo na why are we or why am I capable of desiring something higher than my previous? Bakit kaya may abilidad tayo o kaya kakayanan na mag-level up? Natanong nyo na ba yun sa sarili nyo? Bakit kaya natural sa tao na may kagustuhan ka na ma-promote or mag-level up sa buhay mo? Ang sagot po doon, mga kapatid, it is because it is in our nature. Natural po yan sa bawat isa. Ang tao po, mga kapatid, yung iba kasi pag narinig yung word na human nature, agad-agad, minsan ang connotation sa kanila negative. Human nature, makasalaan ng sarili,
yung dating mahilig magsinungaling, mga dating ganito, ganyan na mga negatibong ugali. Sinful nature, totoo po yun. Meron pong ganon. Human nature, meron po tayong ganon. Kaya lang, ako po, ang paniniwala ko, hindi lang po ang human nature is about negative things. When we say human nature, pag sinabi natin human nature, it also comes with the good things that we have, even though hindi ka pa Kristiyano o hindi ka pa mananampalataya. Tama ba ako? Kahit noong time na hindi ka pa nananampalataya sa Lord, mabait ka na. Amen? Di ba may ganun, di ba? Kahit hindi ka pa born again Christian, built-in sa'yo na mabait ka. Built-in sa'yo na mapagbigay, na mapagmahal sa asawa, mapagmahal sa mga anak. It is because ang human nature hindi lang dun sa mga negatibong bagay. Built-in din sa atin nung pinanganak tayo, yung mga magagandang pag-uugali na meron tayo. At alam niyo mga kapatid, isa dun sa mga built-in sa atin or yung isa sa mga human nature natin is yung pagkakaroon ng pananampalataya. Faith. Baka kasi iniisip niyo mga kapatid, ang word na faith, para lang yan sa mga Christian. Para lang yan sa mga tumanggap na sa Lord na kanilang Diyos sa tagapagligtas. Doon pa lang nagkakaroon ng faith. Hindi po. Ang faith ay built-in sa tao. Kaya nga, yung may mga tao na hindi pa Christian, di ba? May faith ako sa iyo. Kasi we are capable of having faith to someone or something or some situation. Kaya po natin gawin yun kahit hindi pa tayo naliligtas ng Lord. At yun po, yung faith na yun na meron tayo built-in, yun po yung ginagamit natin para tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Amen? Kasi kung wala kang faith, hindi ka naman tatanggap sa Lord, hindi ka naman mananalangin ng salvation prayer na, Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas. Yung pinakaunang araw o yung pinakaunang panalangin mo ng pagtanggap sa Panginoon, kung wala kang faith, hindi mo gagawin yun. Pero dahil nananampalataya ka sa Diyos na hindi mo nakikita ng iyong mga mata, Lord, kahit di po kita nakikita ngayon, kahit di kita pa naiintindihan masyado, kahit di pa kita kilala masyado, nakwento ka lang sa akin ng kaibigan ko, Lord, sige po, tatanggapin po kita. Dahil ang ginamit mo doon ay iyong pananampalataya. Nagkaroon ka ng pananampalataya sa Lord, kaya ka tumanggap sa Kanya. Kaya nga po ang kaligtasan, mga kapatid, ang salvation, nasa Bible po yan sabi, salvation is by faith through Christ Jesus our Lord. Salvation is by grace through your faith in Christ Jesus alone. Binigay ng Panginoon ang kaligtasan sa bawat isa by grace, at ano yung ginagamit natin para tanggapin natin yon? Yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kaya hindi lang po ang faith sa mga born again Christian na and moving forward. Hindi po. Nagsisimula po yan. Built-in po yan sa bawat isa. Kaya mga kapatid, ito po yung ginagamit natin doon sa tanong na bakit ba ako capable na magkaroon ng level up sa buhay ko, or bakit ba ako capable na mag-rise up sa buhay ko? It is because of your faith. Nung kamakailan lang ay yung sa soaking and devotion po namin, nabanggit po ni Pastor Rene, na yung mga pinagpe-pray natin, mga kapatid, yung mga prayers natin, yung mga desire ng puso natin, it can happen to your life according to your faith. That's rise up. Kung wala kang faith na magkakaroon ka ng bagong bahay ngayong taon, hindi mangyayari yun. Wala kang faith Kung wala kang faith na magiging maayos ang relationship mo sa pamilya mo ngayong taon, hindi yun mangyayari. Kung wala kang faith na magiging isa ka sa mga workers natin dito sa church, kung hindi ka nananampalataya sa Lord na kayang gawin ng Lord yun sa'yo, hindi yun mangyayari. It is because by faith, we can do all things through Christ who gives us strength. Pinagduktong ko yung dalawa, pero pwede naman yan Yan. So ang title po natin ngayong umagang ito, mga kapatid, ay A Walk on Water. Yan. Siguro sa title pa lang, alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Or kung ano yung mga pupuntahan na mga passages natin sa Bible na pag-uusapan. And truly, mga kapatid, sa buong buhay, at all times,
Meron lang pong 2 tao na nakalakad sa tubig. Nang totohanan, ng walang gimmick, ng walang daya, yung walang yung iba kasi merong hidden platform dyan na tinatapakan yung mga magician kuno, di ba? Kala natin totoong nakakalakad sila sa tubig. 2 lang po ang na-record sa buong mundo. Magmula noong nilikha ang mundo hanggang ngayon, 2 pa lang po ang nakakalakad sa tubig. Yung isa po doon is given na yon, si Lord, si Jesus Christ, kasi alam na alam po natin that Jesus Christ came here on earth 100% God, and He also came here 100% human. Kaya merong kapangyarihan ng Diyos na lumakad sa tubig nung time na yon, kasi 100% na Diyos siya. Yung pangalawang tao, yun po yung topic natin ngayong umaga. So mamaya, puntahan po natin yung topic natin yun. At kaya siya nakalakad sa tubig, it is all because of His faith. Yan, wag po kayong magsasawa. Paulit-ulit ko sa inyo sasabihin ngayon ang word na faith. Kasi gusto ko po yan na maitanim sa puso nyo ngayon. Ang word na pananampalataya or faith. Now, ano po ba yung isang requirement ng Lord para tayo po ay mag-rise up sa ating mga buhay? Para magkaroon tayo ng level up sa ating mga buhay. Isa po sa pinakamahalagang requirement is dapat naiintindihan natin ng maayos ang patungkol sa pananampalataya sa Diyos. So, ang focus po natin pag sinabi nating faith is not faith on someone or not faith on something, but faith on Jesus Christ alone. So, yun po pag sinabing faith, pag may binanggit ako na word na faith, ibig kong sabihin doon, faith mo kay Jesus Christ. So, isang susi yun or requirement yun para magkaroon ka ng level up is dapat naiintindihan mo ng maayos kung ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya mo sa Lord at kung paano ba yun gumagawa or kumikilos. How does faith works in our lives? So sa Bible po, meron po tayong makikitang isang verse na napakaganda na dinedefine po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 1 po natin yan mababasa. So hahatiin ko po sa dalawa yung yung i-explain ko po kasi dalawa po yung statement dito sa Hebrews 11 verse 1 Una po doon sabi, now faith is confidence in what we hope for. Pwede po ba natin sabay-sabay sabihin confidence of what we hope for? Yun yung isa sa mga definition ng faith. And yung pangalawang definition, sabay-sabay po natin sabihin. 1, 2, 3, go. Assurance about what we do not see. Wala pong tao na nakakaalam ng future. Meron po ba sa inyo? Alam yung future? Nostradamus or si Madam Auring? Wala, di ba? Yung mga sinasabi na, The Simpsons. Di ba? Walang kahit sino. Hindi totoo yun. Yung mga ginagawa nilang ganon, na baka kung nangyari man yun in the future, lang yun, coincidence yun. Hindi yun talagang alam nila, nababasa nila ang future. Wala pong kahit sinong tao ang nakakalam ng future. And minsan o kadalasan tayo nagkakaroon dahil iniisip natin, nagmamagaling tayo, nagkakaroon tayo ng wrong assumptions about our future. Kaya po tayo naliliko ng landas sa Lord Kaya tayo bumabagsak sa ating mga buhay. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng wrong assumptions sa ating mga buhay. Akala natin, okay naman ang buhay. Akala natin, minsan, okay lang tong ginagawa ko na ito. Yun pala, kasalanan na pala yun. O kaya, baliktad naman minsan. Minsan, akala mo, hindi mo kayang mag-serve sa Lord. Akala mo, hindi mo kayang ma-involve sa ministry ng church. Pero ang katotohanan, kaya mo pala. Dahil sa wrong assumptions natin, mga kapatid, nasisira ang plano ng Panginoon para sa atin. Or hindi natutupad ang plano ng Lord sa iyo na napakaganda. I-compare po natin yung dalawang word na ito, yung word na confidence tsaka yung assurance. Ano po ba yung difference nung word na yan? Medyo parang sila magkapatid no? Yung pag tinignan natin yung definition. Ang definition po ng word na confidence is meron kang feeling of trust. Sino na sa inyong nakapagtiwala? Di ba? Minsan na tayong nakapagtiwala sa tao, di ba? Or sa mga pangyayari sa atin. And
Itong confidence, pag sinabi natin itong confidence is, meron kang pakiramdam or sa loob mo, kaya mong magtiwala. O, sabihin na natin sa Diyos. Kaya mong magtiwala sa Diyos. Kaya confidence in what we hope for. So it is from you, ikaw, papunta sa Lord. So yun ang confidence ha. Meron kang tiwala sa Lord from you going to God. Assurance. Pag sinabi natin assurance is ito yung ginagawa ka or pinaparamdam sa'yo yung confidence. Dahil dun sa pinaparamdam sa'yo, nagkakaroon ka ng confidence. So, from confidence, nanganganak yan, from assurance, nanganganak yan ng confidence. Assurance inspires confidence in our hearts. For example, sinabi sa'yo ng magulang mo, kung estudyante ka, anak, kahit anong mangyari, kahit gumapang kami ng tatay mo, ng nanay mo, kahit na ikayod namin, magtatapos ka ng pag-aaral. Yun ang sabi ng magulang mo. Kaya ikaw bilang anak, narinig mo yun sa magulang mo, assured ka. Assurance yung may confidence ka dun sa sinabi niya. And dahil may confidence ka sa sinabi niya, ikaw ipagpapatuloy mo yung pag-aaral mo. So ganun po yung assurance and confidence. Yun po yung relationship nila sa isa't isa. So isahin yung una muna. Confidence or faith is the confidence in what we hope for. Sino po dito may mga inaasam sa buhay? Mga bagay na inaasam-asam mo, mga bagay na you are hoping to happen. Amen? I think lahat tayo, no? Mayroon tayong mga gustong mangyari sa ating mga buhay. O, ito pa isang tanong. Meron kang mga inaasahang gusto mo mangyari sa buhay, pero hindi mo alam kung paano yun mangyayari. Sino pong may ganon? Amen, di ba? May ganon tayo eh. Katulad ng mga example ko kanina, gusto ko magkaroon ng bagong kotse. Pero hindi ko pa alam kung paano kasi ito pa lang yung trabaho ko, ganito pa lang yung sweldo ko, ito pa lang yung kaya kong gawin. Salamat. Ganon po tayo, na meron po tayong mga inaasahan sa buhay na gusto nating mangyari, pero minsan o madalas, hindi pa natin alam kung paano ba yon mangyari. Kunyari sa mga anak, di ba? Sino mga magulang dito may mga anak? Sino may mga anak? Di ba tayong mga magulang, kapag nagkasakit yung mga anak natin, ang gusto nating mangyari, gumaling sila. Sino ditong magulang na ayaw gumaling ang anak? Di ba wala naman eh. Lahat tayo hopeful. Pag nagpe-pray tayo sa Lord, Lord, umaasa po kami. Di ba? Hindi yung Lord, pagagalingin mo ba? Hindi eh. Tama ba ako? Kayong lahat ng mga magulang, hopeful kayo pag nananalangin kayo sa Lord, pagagalingin ng Lord ang mga anak nyo. Mga anak natin, di ba? Ako, pag nagpe-pray ako, Lord, I am hoping na pagagalingin mo po yung mga anak ko sa sakit nila. Ganun po tayong mga magulang. Tayo po, likas po sa atin na umaasa sa mga bagay-bagay na minsan hindi pa natin alam kung paano ba yon mangyayari. And yun po ay hindi blind faith. Ang blind faith kasi, mga kapatid, ito yung may pananampalataya ka sa isang tao o sa isang bagay, pero wala namang ebidensya. For example, isang Diyos-Diyosan na image. May ebidensya ba yun na nagpagaling yun ng totoo? Or may ebidensya ba siya na siya ang makakapagligtas sa'yo? Wala, di ba? Ang merong ebidensya sa buhay natin, mga kapatid, ay ang Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit di nyo nakikita ang Lord ngayon, malalaman nyo na totoo ang Diyos at kumikilos siya sa buhay nyo sa pamamagitan ng mga ebidensya na nangyayari sa buhay ninyo. So yun po yung confidence natin sa Panginoon. Kaya tayo merong confidence. Kaya meron tayong feeling of trust sa Panginoon kasi ang dami nating nakikitang ebidensya na totoo ang Panginoon. So confidence in what we hope for. And ang faith natin sa Lord, ito yung nagbibigay sa atin ng confidence na mangyayari yung pinagpe-pray mo sa Kanya. Amen po ba? Yun yung faith in confidence in what we hope for. The faith is the assurance about what we do not see. Kaya sabi ko po sa prayer natin kaninang umaga, pag nakita mo ang Lord sa iyong mga mata,
mamamatay ka. Kasi napakatindi ng glory ng Panginoon. Hindi pa ready yung mga katawan natin, mga mata natin. Mangyayari yon pag nagkaroon na tayo ng glorified body, na kaya na nating makita ang Lord face to face, eye to eye. Pero ngayon, hindi mo siya pwedeng makita, kaya hindi niya pinapakita in your eyes ang Panginoon. Kaya yung mga image ng Jesus Christ na na baka akala natin yun talaga ang itsura ng Lord. Hindi po. Walang nakakaalam pa kung talaga ano ba talaga ang itsura ng Panginoon sa pagdating sa langit. Yung totoong image and likeness ng Panginoon. So, wala po sa atin ang kayang makita ang Panginoon sa kanyang mga mata. Pero, ipinapakita ng Lord ang sarili niya sa atin sa pamamagitan ng mga ginagawa niya sa ating mga buhay. Di ba po, dahil nakaranas ka ng pagpapagaling sa sakit ng Panginoon, kaya sinasabi mong, Lord, totoo ka nga talagang nagpapagaling. Kaya sinasabi mo na provider ang Lord sa pamilya mo, dahil binigyan ng Panginoon ikaw ng pagkakakitaan o ng pera pambayad sa mga kung ano-ano, nasasabi mo na, Lord, totoo nga na ikaw ang provision ko, ikaw ang nagbibigay ng mga bagay na ito. Sa pamamagitan ng mga ebidensya, nagkakaroon po tayo ng assurance sa bagay na hindi natin, sa isang entity na hindi natin nakikita. Kaya sure tayo sa Lord, kahit di natin siya nakikita sa ating mga mata. Yun po yung assurance about what we do not see. May tanong po ako sa inyo, sino po sa inyong may faith sa Lord? Kahit di nyo siya nakikita? Sure kayo? Talaga? Sigurado? Amen. So, palakpakan natin ang Lord sa buhay ninyo. Dahil po sa confidence ng sagot ninyo, naramdaman ko po na may faith kayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Panghawakan niyo po yung pananampalataya niyo na yan sa Panginoon. Yan po yung faith na even though di niyo siya nakikita in your eyes, naniniwala at nagtitiwala kayo na nandyan ang Panginoon. Dahil sa mga ebidensya na nakikita niyo sa inyong mga buhay. Now, balik po tayo sa tema natin, rising up. So, rising up, ibig sabihin, from one position to another. Di ba? Siguro, first step, going to second step, and so on, and so on. And, ganun din po ang pananampalataya. Our faith in God is moving from one place to another. From this level of your life, nagle-level up ka. Kahit na minsan, baby steps lang yan, or step of faith lang yan, kahit leap of faith man yan, yung malaki ang hakbang, o kaya you are flying. You are soaring like eagle. Ganun yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yung pag-uusapan po natin is general. Hindi po yung step of faith lang, leap of faith, or fly. Hindi po. Lahat po. General. So sabi po sa isang quote na nakita ko, faith without works is meaningless. And works without faith is pointless. Di ba? Nasa Bible din po yun eh. Faith without works is dead. Meaningless. Ano ibig sabihin? Walang special. Paano ba yun nangyayari? Kapag ikaw, nananampalataya ka sa Lord na, Lord, pagagalingin mo po ang mga, sabi mo po sa salita mo, pagagalingin mo po ang mga anak ko. Tapos ikaw naman, pakain ka naman ng pakain ng mga bawal sa kanya. Paano gagaling yun, di ba? O kaya sabi mo, Lord, Lord, makaka-breakthrough kami sa problema namin sa pera. Nananampalataya po ako sa iyo, Panginoon. Ikaw naman, gastos ka ng gastos na lagpas sa kakayanan mo na, na kumita. Di ba? Kung wala kang gawa or hindi mo tinutumbasan yun ng pagkilos, mga kapatid, kung hindi mo pinapakita sa iyong kilos at galaw, yung pananampalataya mo sa Panginoon, meaningless po yun. Hollow or parang walang laman, ampaw, patay. And works without faith is pointless. Kung ikaw naman kilos ka ng kilos, basic example po nito sa mga sa mga workers po sa church, hindi po dito siguro, I hope wala. Na minsan kilos ng kilos sa church, ang sipag-sipag sa simbahan, pero hindi ka naman sure bakit ko ba 'to ginagawa dahil may natatanggap ako, dahil nakukyutan sa akin yung mga babae kapag tumutugtog ako, di ba? Yung mga ganun. O kaya, ang cool ng dating pag nagpapakanta ako, o kaya pag usher ako dyan, nakakamayan ko yung mga tao. Pero without your faith in God, without your faith in Jesus Christ, kung bakit mo ba yung ginagawa, pointless yun. Sayang yung effort mo. Walang kwenta yun. Walang reward ka na makukuha sa langit.
pag ganun lang. So, sa buhay natin, di ba? Kapag ikaw, kilos ka ng kilos sa buhay, trabaho ka ng trabaho, para sa sarili mo, para may maipundar ka sa pamilya, para pagdating ng araw, tumanda ka, mamatay ka, meron kang ipapamana sa mga anak mo, yun lang yung goal mo sa buhay, pointless. Hindi mo naman mabibit-bit yun eh. Tsaka yung mga anak mo, ganun lang din ang matututunan, uulitin lang nila yung cycle na yun. Ganun lang, parang para sa kanila, material things lang ang mahalaga sa buhay. Hindi po mali ang magpundar sa buhay. Wala pong problema doon. Dapat po ginagawa natin yon. Pero yung reasoning natin kung bakit natin ginagawa yung bagay na yon is para mag-glorify ang Lord. Yun po yung merong pananampalataya. Kung bakit mo ginagalingan sa trabaho, sa pamilya, it is because you love God and may pananampalataya ka sa Lord. Yun yung merong point. Yun yung merong sense na ginagawa po natin. And kapag pag meaningless yung ginagawa natin, pag pointless yung ginagawa natin, imposible po na ma-please natin ang Lord. Sabi ko rin po sa panalangin natin kanina, you are all created, we are all created to give pleasure to the Lord, to please God. Yan po yung number 1, top priority kung bakit tayo nilikha dito sa mundo. Hindi lang para i-consume ang mga resources dito sa earth. Kundi nilikha po tayo ng Panginoon, number 1 reason kung bakit ka pinanganak, to please God. At kung wala kang pananampalataya, pointless yung pagkakalikha ng Panginoon sa iyo. Kaya yung mga churches po, talagang aligaga or talagang effort na ipakilala ang Lord sa bawat isa sa mga hindi mananampalataya para magkaroon ng meaning ang buhay nila. Para magkaroon ng sense kung bakit sila nabubuhay. Kasi without knowing God, without having faith in Jesus Christ, pag namatay ka, pointless. Nasayang yung buhay mo dito sa mundo na binigay ng Lord kung hindi mo nakilala ang Panginoon. Amen? Kaya palakpakan natin ng Lord sa buhay nyo, kilala nyo ang Panginoon. Amen. Kaya wag din kayong magsasawa na i-share sa inyong mga mahal sa buhay si Lord. Bakit? Para magkaroon sila ng sense sa buhay. Para magkaroon ng sense yung buhay nila at magkaroon ng purpose ang kanilang mga buhay. Now, punta na po tayo doon sa pangalawang tao na nakalakad sa tubig. Tingnan po natin yung experience niya at ano ba yung makukuha natin na lesson patungkol sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, ito pong pangyayari na ito sa Matthew chapter 14, yan, babasahin po natin maya-maya, ay ito po yung pangyayari na kung saan si Jesus Christ nagpakain ng 5,000 people sa pamamagitan ng 5 loaves of gardenian bread or 2 fish. Imagine 5,000 people nakakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Doon pa lang sa pangyayari na yun, naipakita na ang miracle ng Panginoon na karapat dapat siyang panampalatayaan ng bawat isa. Yung mga yung mga disciples ni Jesus Christ, nag-alangan na nung time na yun sinabi nila doon na, Lord, paano natin, pauwiin na natin itong mga to, hindi natin sila kayang pakainin. Sabi ng Lord, hindi, dalhin mo dito yung tinapay, tsaka yung isda. Itong 5 tinapay at isda, pinanalangin sa Panginoon. At hindi ko lang kung paano nangyari. Sana nakikita natin, ang gandang miracle nun. Dinidistribute nila hanggang sa napakain nila lahat. At hindi lang yun. Kada isang disciple sa kanila, mayroon silang isang basket of leftover or may natira na pagkain, tig-isang basket sila. Napakaganda ng miracle na ito ng Panginoon. So pagkatapos ng pangyayari na yon, eto na yung nangyari. So basahin niyo po, sundan niyo na lang po ng mga mata niyo. Babasahin ko po. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Grabe, si Jesus Christ. Or may makita ka bigla doon, may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano nangyari? Kinilabutan sa takot ang mga alagad. Natural.
nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi nila, multo! So, noon pa lang pala mayroon ng multo-multo sa kanila. Parang alam na nila yun. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. At sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Grabe, ang tindi ng request ni Peter. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit, nang mapansinin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sabi ni Peter, Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, yung mga disciples po yun. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Now, gusto ko pong i-highlight dito kung ano po nangyari kay Peter. 'Di ba? Nung nakita nila, ang unang reaction ng mga disciples doon, ang unang reaction nila nung nakita nilang naglalakad sa tubig si Jesus, natakot sila. Uy, teka, walang nakakagawa nito Imposibleng mangyari ito. Kahit sino sa atin matatakot siguro kung hindi natin alam na kung sino yung naglalakad doon, di ba? So, natural lang yun na matatakot sila. Tapos, nung sinabi ni Jesus Christ na huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matakot, ako ito. The sheep knows the voice of his shepherd. Nung narinig yun ng mga disciples, si Peter nagkaroon ng change of heart. Nagbago yung kanyang pananaw. From the moment na takot si Peter, dun sa nakita niya, nung nagsabi si Jesus na huwag kayong matakot, agad-agad, nagbago yung puso niya. At hindi na siya natakot. Ni-request pa nga niya, Lord, sige, kung ikaw yan, palakarin mo ko dyan. Tayo ba mga kapatid? Kapag may problema tayo sa buhay, it is all but natural na natatakot tayo kung paano natin susuungin yung mga problema natin, kung paano natin haharapin yung mga problema natin sa buhay. Di ba nakakatakot paano na to? Ano nang gagawin ko? Lahat tayo nagkakaroon ng fear sa future or sa mangyayari sa buhay natin. Pero, once na makabasa ka ng Word of God, encouragement, may mag-chat sa'yo, okay lang yan kapatid, kaya mo yan, kasama mo ang Panginoon. O kaya nung nag-pray ka, nag-impress ang Lord sa'yo na huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Nagbabago po ba yung damdamin natin? Nagbabago po ba yung puso natin na nakukonvince po ba tayo? Nagkakaroon po ba tayo ng confidence? Na-assure po ba tayo ng salita ng Panginoon na kakayanin ko nga ito? Amen? Amen. Galit po ba kayo sa akin? Yan. And minsan kasi nagda-doubt po tayo katotohanan yan. Even ako, naranasan ko po na mag-doubt sa Lord na totoo kaya? Pero isa po sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon, katulad ng istorya na ito na nangyari noon, is wag po tayong magda-doubt. Lalo na kapag kilala natin kung sino yung nag-a-assure sa atin, akong bahala sa'yo. Dapat po, katulad ni Peter, nawawala po yung doubt natin, nagkakaroon po tayo ng assurance. And the moment na dinare ni Peter si Jesus Christ na sinabi ni Peter na maglakad, sige nga kung ikaw yan, Lord, palakarin mo ko sa tubig. Ipinapakita po dun sa pangyayari na yun na totoong nananampalataya si Peter kay Jesus Christ. Bakit? Kasi kung halimbawa yung naglalakad sa tubig, nakita niya, kunyari yung naglalakad sa tubig, huwag kayong matakot, ako to, si John the Baptist. Kunyari, sinabi niyang ganon. Tapos narinig ng mga disciple, ay, si John the Baptist, naglalakad sa tubig. Sa tingin niyo ba, i-attempt ni Peter na, sige nga, John the Baptist, kung ikaw talaga yan, palakarin mo ko sa tubig. Sa tingin niyo gagawin ni Peter yon? Hindi. Bakit ginawa ni Peter yon? Kasi ang nagsabi na huwag kayong matakot, si Jesus Christ. Si Jesus Christ yun. Yung assurance na si Jesus Christ yun, na walang ibang makakapagbigay ng confidence and assurance sa bawat isa, yun yung nakapag-push kay Peter
to go, rise up. Alam nyo, yung nakikita kong rise up na ito, hindi lang ito basta step of faith, hindi lang ito leap of faith but soar of faith na katulad ng isang agila na talagang bumulusok pataas. Kasi siya yung na-record na pangalawang taong nakalakad sa tubig of all time. Grabing miracle po yun, mga kapatid. Na up until today, wala po nakagawa. So sobrang pananampalataya niya sa Panginoon, isa siya sa mga nalista, sa mga nakagawa nito. And katulad po sa buhay natin, kunyari sa amin, sa pamilya, yung bakit ba tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon? Halimbawa sa amin, si Alice, kilala niyo po si Alice, yung anak namin na babaeng pangalawa. Yung anak po namin na yon, nung mga 5 years old po yun, para po yun si Spider-Man. Na pagka meron siyang nakitang tungtungan, tutungtong yung doon, tapos tatalon. Ganun po siya. So, ginagawa niya lang naman po yun kapag malapit po kami sa kanya. Hindi niya po yun ginagawa kapag wala po kami doon. Halimbawa yung sa swimming, kaya nakikita niyo po, napansin niyo si Alice, marunong po siya mag-swimming. Kasi po, every time na magsiswimming po siya, tumatalon po siya sa tubig, pero hindi lang siya basta-basta tumatalon nang wala kami. Hindi niya yun gagawin. Ginagawa niya lang yun kapag nandun kami. Kapag sure siya na kapag tumalon siya sa tubig, either hahawakan namin siya or merong hahawak sa kanya. Assurance sa mga nakapaligid sa kanya. Ganun po si Alice, mga kapatid. Tayo po ba, mga kapatid? Natatakot po ba tayo na mag-step up, mag-level up sa buhay? Baka kaya tayo natatakot na mag-level up sa buhay. It is because hindi natin kilala yung nag-a-assure sa atin na kaya mo yan. Magagawa mo yan. Yan ang ipapagawa ko sa iyo. Gawin mo, akong bahala sa iyo. Akong bahala sa proseso. Magtiwala ka lang sa akin. Tayo pa rin ba yung magdadalawang isip? Teka, wag na lang. Delikado. Doubt, mga kapatid. Yan po yung isa sa kalaban natin sa ating mga buhay. The main reason kung bakit po ayaw nating manampalataya sa Lord, it is because baka hindi natin pa siya masyadong kilala. Ito po, wala po akong ginajudge sa bawat isa. Tayo po minsan, kaya nahirapan tayo magtiwala sa Lord kasi kulang pa yung pagkakakilala natin sa Kanya eh. Kailangan pa natin siyang kilalanin ng mas malalim. Bago ka magtiwala sa isang tao, kailangan di ba? Halimbawa, sa mga tatay dyan na mayroong anak na, going to above teenager na, professional, di ba? Bago ka magtiwala dun sa taong nanliligaw sa kanya, kikilatisin mo muna ng maigi yung lalaki na yon. Kikilalanin mo ano bang background ng pamilya niya, ano bang trabaho niya, saan ba siya nakatira. Kahit ikaw, di ba? Kunyari, naghanap ka ng partner. Kikilatisin mo muna, kikilalanin mo muna ng maigi. At kapag confident ka na, okay, kilala na kita, sige, pwede ka nang pumasok sa buhay ko. Ganon din po sa Panginoon, mga kapatid. Baka kaya tayo nahihirapan na papasukin 100% or pagtiwalaan ng Panginoon, kulang pa yung pagkakakilala natin sa Kanya. Napakarami pong paraan para makilala natin ang Lord. Sa Bible, sa mga preachings na naririnig natin, sa fellowship, sa faith group, di ba? Sa worship natin, yan yung mga pamamaraan na pwede nating makilala ng mas malalim ang Panginoon. At sa pamamagitan nun, doon lalago yung pagkakilala mo, doon madedevelop yung complete trust and faith mo sa Panginoon. Kaya wag po kayong magsasawa na pagpaulit-ulit namin kayong sinasabihan, magsimba kayo, punta kayo sa church, kasi gusto namin na lumalim ang pagkakakilala nyo sa Lord. Nang sa ganon, mas makilala nyo ang Lord at magtiwala kayo sa Kanya ng buong puso. Para hindi kayo mahirapan na mag-level up sa buhay. Hindi kayo matakot na mag-step up sa inyong buhay. Kaya, nung sumagot si Jesus Christ kay Peter, halika. Sabi ni Jesus Christ kay Peter. So si Peter, nung narinig niya yun, that sheep knows his voice. Yung shepherd niya, si Jesus Christ to. Sige, lumakad siya papunta kay Jesus Christ. At indeed, lumapit siya sa Panginoon at nagawa niyang lumakad sa tubig. Kaya ito po yung invitation ng Panginoon sa atin. Kapag sinabi ng Panginoon sa atin, halika anak, lumapit ka sa akin, kilalanin mo ko para magtiwala ka ng mas maigi. Huwag po tayong magdalawang isip. Lumapit po tayo sa Panginoon, kilalanin po natin ang Panginoon ng mas malalim pa. Amen? Amen. Then ano yung nangyari? Sa buhay ni Peter? Fast forward tayo ng konti.
So si Peter, lumapit sa Panginoon, nakalakad siya sa tubig. Few chapters after nito, Matthew chapter 14, 15, and then 16. Ano na yung sabi ni Jesus Christ kay Peter? Tinanong ni Jesus Christ si Peter, after 2 chapters ng experience na yon, sabi ni Jesus Christ, "Who do you say I am?" Tinanong niya. Isa dun si Peter sa tinanong niya. Ano po ang sagot ni Peter? Ito po yung sagot niya. Chapter 16, verse 16. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of living God." With conviction, with sureness of his heart, buong puso, kilala niya ang Panginoon, you are the Messiah, the Son of the living God. At anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being." Kung sa tingin nyo, hindi nagtiwala si Peter nung time na yon, Matthew chapter 14, masasabi ni Peter to na you are the Messiah. Hindi. Kasi nung time na yon na ebidensya na si Jesus Christ talaga ay Diyos, nagpuri sila doon sa bangka Sabi doon sa verse, di ba? Nagpuri sila dahil sinabi nila na ikaw ay totoo ngang Diyos. Kaya confident na ngayon si Peter. Lumalalim si Peter sa pagkakakilala niya kay Jesus Christ. Kaya, kung nangyari to kay Peter, mga kapatid, hindi rin to malayong mangyari sa isa sa inyo or sa inyong lahat. Hindi man in a grand, miraculous way, katulad ng paglakad sa tubig, but in every practical ways na meron kayo sa buhay, posible kayong makaranas ng miracle ng Panginoon. Kasi ano yung sabi sa kanta, di ba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At sabi doon din sa kakantahin natin mamaya, through you, I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi din sa isa pang kanta, faith, I can move mountains, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Pero, pastor, ayan ka na naman kumakabig ka na naman sa pero mo Diretso na tayo Di ba? Siyempre, meron tayong lesson na makukuha doon sa mga, merong negative experience pa rin Kasi ganoon naman po ang buhay ng tao Baka akala natin kasi perfect faith, perfect lahat, perfect na. Hindi. Kahit na may matindi kang pananampalataya sa Panginoon ngayon, minsan hindi mo pa rin maiiwasan na magkamali. Hindi po natin yan tinatanggal. Pero hinaharap natin itong reality na ang bawat isa sa atin ay maaari pang makagawa ng pagkakamali. Hindi ko sinasabi sa inyo ngayon na magmula ngayon hanggang sa mamatay kayo, perpekto na ang buhay nyo. Hindi po mangyayari yun. Baka kagawa at makakagawa pa rin kayo ng mga mistakes sa buhay. Katulad nung experience ni Peter na nakalakad na siya sa tubig Pero meron pa rin nangyari sa kanya. Pumalpak pa rin si Peter. Di ba? Ano pong doon? Sabi doon ay sa Matthew chapter 14 verse 30 to 31. Ngunit nung mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, "Panginoon, sagipin niyo po ako." At agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Sabi niya kay Pedro. Alam niyo mga kapatid, bakit pumalpak si Peter? Nawalan siya ng focus sa Lord. Nawala yung focus niya. Saan siya na-focus? Alon, sa hangin, di ba? Sa tingin niyo ba, sinadya ng Panginoong Yesus na, kunyari, pinalabo ba ni Jesus Christ yung sarili niya para ma-distract si Peter? Hindi po kasalanan ng Panginoon na nawala si Peter sa focus niya sa kanya. Ang may kasalanan po dyan, si Peter. Nagpa-distract po siya sa wind and waves na nararanasan niya. Kaya ganyan po yung nangyayari sa buhay natin mga kapatid. Kung bakit po tayo bumabagsak sa buhay. Kung bakit hindi natin napagtatagumpayan yung mga problema. Bakit? Nawawala yung laser focus natin sa Panginoon. Sinabi na nga ng Panginoon sa'yo, akong bahala, gawin mo yan. Diyan ka mag-apply ng trabaho, diyan ka pumunta. Ito ang tanggapin mo, ito ang gawin mo sa buhay. Tapos may nakita ka, ay, mas maganda to Dito na lang ako. Dahil ginawa mo yon na out of focus ka, bumagsak ka.
The same thing sa buhay natin yung na-experience ni Peter. At ano po yung itinuturo sa atin dito? Ano yung lesson sa buhay ni Peter na every time, since lahat po tayo walang exempted sa atin na magkamali. Amen? Walang exempted na magkamali. Ano yung gagawin natin pag nagkamali tayo? Katulad ng ginawa ni Peter. Anong ginawa ni Peter? Panginoon, sagipin niyo ako. Yun yung sinigaw niya. So every time na magkakamali tayo ng decision, kaka-preach lang ni pastor, magtiwala, kinabukasan nagkamali kang desisyon. Ang gagawin mo lang, Panginoon, tumawag ka sa Panginoon, humingi ka ng saklolo sa Panginoon. Huwag kang humingi ng saklolo sa sarili mo, sa ibang tao. Hindi. Ang unang-una mong gawin ay humingi ka ng saklolo sa Panginoon. At ano ang magiging response ng Panginoon? Hindi naman ang unang response ng Panginoon ay, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng pananampalataya mo. Yun ba yung unang response ng Panginoon? Ano ang unang response ng Panginoon? Inabot niya ang kamay ni Peter at hinawakan. Ganyan po ang Panginoon. Hindi niya tayo i-condemn sa ginawa natin. Pero pag humingi tayo ng saklolo sa Panginoon, agad-agad tutulungan tayo ng Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Iangat niya tayo. At pagkatapos niya tayong iangat, tsaka niya gagawin yung sermon. Sa sermon niya tayo, bakit ang liit ng pananampalataya mo? Sinabi ko na nga sa'yo, magtiwala ka sa akin. Ganun talaga. Pag nagkamali tayo, mapapagalitan tayo. Di ba ganyan naman ang mga magulang sa anak eh. Mapapagalitan at mapapagalitan kapag may ginawa kang pagkakamali. Bakit ka pinapagalitan? Dahil ba trip ng nanay mo, may power siya sa'yo, di ba? Power tripping na, ay, ang sarap sermonan ng anak ko, sarap paluin ng anak ko. Ganun bang mga magulang? Hindi. Ganun sila kasi mahal ka nila. Gusto kang ituwid sa mga ginagawa mong pagkakamali. Kaya yung mga nararanasan natin, mga kapatid, na hardship sa buhay, minsan pagtutuwid yan ng Panginoon eh. Kaya tayo nakakaranas, hindi naman kasalanan ng Panginoon eh. Kaya tayo nakakaranas ng mga matitinding pagsubok sa buhay kasi matigas yung ulo natin. Sinabi na nga ng Lord, wag eh. Pero ginawa mo pa rin. Sinabi na nga ng Lord, itong gawin mo, pero iba pa rin ang ginawa mo. Mapapagalitan at mapapagalitan tayo ng Panginoon. Yes, tutulungan niya tayong maiahon uli kasi mahal tayo ng Lord. Pero pagkatapos nun, i-expect po natin ang correction, disciplinary action na nagmumula sa pamamagitan sa Panginoon. Sa pamamagitan ng iba't ibang bagay. Pwedeng pagsubok sa buhay, yung mga failures natin, doon tayo natututo, di ba? Pag nagkakasakit tayo, bakit? Kasi parang nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon para matuto tayo na makilala pa siya. Ganun po nagmamanifest ang correction ng Panginoon sa atin. Amen. So dito na po ako magtatapos, mga kapatid, as I invite the worship team to join here. So ang question ko po sa bawat isa ngayon, mga kapatid, what's your walk on water? What's your moment of a walk on water? May ganun po ba tayong moment sa ating mga buhay? Or are we desiring to walk on water? Ang ibig ko pong sabihin, are we desiring to go beyond sa kung ano yung kaya nating gawin? Kung ano yung sitwasyon natin ngayon, are we willing to step up, to go out and be fruitful? More than kung ano yung kaya mong gawin kahapon. May desire po ba tayo? Amen. Amen. Sabi po ni Jesus Christ, Matthew chapter 17, Jesus told them, I tell you the truth, sabi ni Jesus. If you had faith, even as small as mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move because nothing would be impossible. Nothing is impossible with the Lord. Ano po ba yung ibig sabihin na itong mustard seed? Sino na sa inyo nakakita nito? Literal. Di ba? Mas maliit pa yan kaysa sa butil ng bigas. Tama ba? Mas maliit pa yan sa butil ng bigas yung buto ng mustard. Pero, sa sobrang liit na ito, bakit sinabi na magkaroon tayo ng pananampalataya katulad ng sobrang liit na buto ng mustard seed? Ano ba yung nangyayari dun sa mustard seed na yon? Kapag itinanim
diniligan, inalagaan, pinrotektahan. Ano yung nangyayari doon? Lumalaki yun, umuusbong. Mas malaki pa yun sa puno ng mangga. Nakita na kayo ng puno ng mangga, di ba? Pag nakita nyo po ang mustard tree, magugulat kayo, talaga? Yan yung puno ng mustard seed? Parang imposible I-research nyo po. Kung gaano kalaki ang mustard tree, magugulat kayo. Ano yung sikreto doon? The small mustard seed na itinanim, diniligan, inalagaan. Ano pong ibig sabihin yun sa buhay natin? Yung pananampalataya natin, mga kapatid, kailangan nyo po yan i-work out. Kailangan nyo pong i-work out ang inyong faith. Faith without works is dead. Kailangan nyo po ng back-upan yan or supplementahan yan ng diligan yan ng pagbabasa ng Bible. Kailangan nyo pang mas malinaw na pagkakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisimba, pag-i-involve sa church, pagpupunta sa midweek service, pagpupunta ng Saturday dito, and you're in your own personal time sa bahay. Ang dami nyong pagkakataon, mga kapatid, na pwede nyong gawin. But the question is, are you willing to pour out the water? Or tinatamad ka ba na diligan yung halaman mo, yung buto ng mustard seed na yan? Paano yun lalaki kung hindi yung didiligan? Paano yun lalaki kung hindi ka kikilos? Kung lagi kang busy sa ibang bagay, ay hindi ko kayang palakihin yan. Busy ako sa aso ko Busy ako sa gawain bahay, busy ako sa trabaho ko. Wala akong time sa'yo, Lord. Tsaka na lang, pag malapit ka na dumating. Naku! Hindi natin alam ang buhay. Kailangan nating pag-effortan, mga kapatid. You need to put your effort in cultivating your heart sa pananampalataya mo sa Panginoon. Basic Christian living lang naman ang ang nire-require ng Panginoon. Hindi naman siya nagre-require ng sobrang titindi. Bible reading, fellowship, di ba? Pagpupunta dito sa church, pagpe-pray araw-araw, pagkakaroon ng quiet time, pagwo-worship sa Panginoon, napaka-basic lang po yan. Hindi po yan mahirap gawin. Nagagawa na natin yan every Sunday. Kailangan nyo lang gawin pa, hindi lang tuwing Sunday. Sa kanya-kanya yung mga time, dapat you can worship the Lord. In your personal time, you can pray. Kahit 3 times a day, 5 times a day, kung gaano karami mong beses na gustong makausap ang Panginoon. Read the Bible in your time sa bahay. Hindi lang yung umaasa ka lang sa pastor pag Sunday na makarinig ng Word of God. Hindi. Explore on your own. Gusto kang makilala ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, halika. Come to me. Na gusto kong makilala mo ako. Lumapit tayo sa Panginoon para makalakad tayo sa tubig. Pag hindi tayo tumugon sa tawag ng Panginoon, hindi tayo makakalakad sa tubig, mga kapatid. We will not experience this walk on water in our lives. Amen? So sa oras na ito, mga kapatid, tayo po tayo. Next week, mga kapatid, ay pag-uusapan naman po natin as God is rising up in our lives, ay tinatanggal ng Lord yung mga bagay-bagay na hindi nararapat sa buhay natin na pumipigil para mag-level up tayo. Napakaganda po ng topic natin. I hope na bukod sa inyo, makapag-invite pa po kayo ng mga kapatiran. Amen? So, invite pa po natin sila. Matutunan natin na mag-rise up tayo sama-sama sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! At awitan natin ang Lord. Praise the Lord. Amen. Nothing is impossible. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.
the power of Jesus Christ. Amen. Then let's hold it in our hearts. Every day, every minute, dalhin po natin yan sa ating mga puso. Ang paniniwala at pagtitiwala natin at pagsampalataya natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Sige po, pikit natin ang ating mga mata. Itaas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Father God in heaven, salamat po sa evidences, proofs of how true you are, how powerful you are in our lives. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo na siyang maibibigay namin ng buong buo ang pananampalataya namin dahil totoo siya na nangangalaga at nangangalinga sa bawat isa sa amin. Lord, pinanghahawakan po namin by faith with confidence and assurance na hindi mo po kami pababayaan at hindi mo po kami iiwan sa aming mga buhay. Maybe hindi pa po namin alam ang mga mangyayari sa future. We do not know the process na pagdadaanan pa po namin, corrections, learnings, kung gaano kasakit, gaano kadali, hindi pa po namin alam. Pero panghahawakan po namin na ikaw ang gagalaw sa buhay namin, Panginoon. Father, by faith in the name of Jesus, pagalingin nyo nga po ang mga kapatiran na nakakaranas ng sakit sa ngayon. Sa pangalan ni Jesus, by faith, Lord, we receive your healing. By faith, Lord. Sa mga nakakaranas po ng mga relational problem, mga pag-aaway sa pamilya, mga paghihiwalay, mga hindi pagkakaunawaan, pag-iintindihan, by faith in the name of Jesus, we desire restoration and we know na darating po ang restoration na ito sa buhay ng bawat isa, sa kanilang mga relationship, Panginoon. Lord, by faith in the name of Jesus, we believe na bubuhos po ang napakayaman na mga regalo mo sa bawat isa para kami po ay makapaglingkod sa iyo ng may katapatan. Panginoon, ipagkaloob mo nga po by faith sa bawat isa itong mga spiritual gifts na ito. And we know, Panginoon, ayaw po namin na manatili lang sila na stagnant Christian, na Sunday goers lang. Pero napakaganda po ng plano mo po sa mga kapatiran na ito, Lord, sa mga anak mo na ito. Meron po kayong mga kanya-kanyang goal sa kanila, mga plano, kung saan sila maglilingkod, kung ano dapat na gagawin nila sa buhay, na siyang makakapagbigay ng kaluguran sa iyo. Panginoon, by faith in the name of Jesus, ipagkaloob mo po ito sa kanila, ipakita mo po ito sa kanila, Panginoon. And Lord, araw-araw, Panginoon, patuloy namin na hahanapin ka, kikilalanin ka, palalalimin namin ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami. Sa magulong mundong ito, Panginoon, di po namin kaya kung wala ka. Samahan niyo po kami. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pag-iwahiwalay, Panginoon. Pagpalain ang bawat isa. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And God bless. Happy Sunday po.